Pumalag ang girlfriend ni Carlo Yulo sa netizen na kung saan sinabing inaagaw daw niya ang atensyon na dapat sana ay kay Carlos dahil sa pagkapanalo niya ng 2 gold medal. Komento ng netizen: "It seems the tides are slowly starting to work against you. Carlos will always be loved by all Filipinos. No one can ever take that away from him. Not even you. But your endearment to a number of people because of being there for Carlos is starting to rub off already. Why? Because you really love attention and clout. It sometimes reeks of desperation for affirmation. We don't know if this is a defense mechanism due to a childhood trauma. Only you know that. Unsolicited advice, practice prudence in the things that you do and post online, especially now that this is Carlos' spotlight after his Olympic gold medals. Give him his spotlight. Don't take it away from him by hugging it all to yourself. The people want Carlos, not you. We haven't seen yet any media outfit interviewing you about his win, so maybe that says a lot, right?" May sagot naman dito si Chloe. Ayon sa kanya, wala umano siyang interview na nalabas dahil ayaw daw niyang agawa ng spotlight tulad ng sinabi ng netizen ang kanyang partner na si Carlos. Kaya naman, pag-amin ni Chloe ay tinanggihan niya ang mga media na gusto siyang kuhaan ng pahayag. "You haven't seen any media interview me because I declined to be interviewed and not take away his spotlight. As you said, people would really just say anything to prove a point even if they don't know anything about the situation and only know what we put on SOCMED. No one even really cared about our relationship prior to Kaloy's winning moment. So why care now? Oh, kasi may issue and everyone wants to make sausaw? If you want to see Kaloy and Kaloy only, why are you on my page? Go ahead to Kaloy's page to feel better. All love." Matapang din na sinagot ni Chloe ang isang netizen na kung saan nag-base sa binahaging screenshot ni Direk Daryl Yap na pinadala umano sa direktor ng isang malapit na kaibigan ng biological mother ni Chloe. Kung babasahin ang screenshot na binahagi ni Direk, nakalagay na bata pa lamang umano ay pasaway na itong si Chloe. Dahil sa katigasan umano ng ulo ni Chloe ay pinalayas ito ng kanyang ina. Matapos ng hindi pagkakaunawaan ni Chloe at ng kanyang ina sa Australia ay umuwi umano ito ng Pilipinas at tumira sa kanyang ama kasama ang stepmother nito. Wala din umanong katotohanan ng mga balitang mayaman si Chloe even before. Ang totoo nga daw umano ay hirap na hirap sa pagtatrabaho ang ina ni Chloe upang matustusan ang pangangailangan nito at ganoon na lamang umano ang ibabalik sa kanya. Dahil sa screenshot na ito, marami nang nang-judge kay Chloe at tinawag na nga ito na higat ng isang netizen. Komento ng netizen, makanakla. Kulang na lang i-display mo habang tinitira ka. Kaya ayaw ng nanay ni Carlos sa'yo kasi ang cheap mong higat. Asan nga pala totoong nanay mo na kinakahiya mo ang pagiging OFW niya? Kaya suportado ka ng hybrid half-half family mo kasi 100 million nga naman yon. Belta ni Chloe, talagang naniwala naman daw ang netizen sa kwento ng umunoy nag-send ng message kay Direk Daryl. Wala daw silang kapitbahay na Pilipino at kung totoong malapit daw yun sa kanyang ina ay malamang kilala niya umano ito dahil panigurado ninang niya yon. And you think this story is true? And yung source is neighbor daw sa Australia? Wala kami naging neighbor na fellow at all and we never even talked to our neighbors back in those days. The other source is BFF daw ng mom ko. I would know if ever if it's the BFF of my mom cause baka ninang ko po yan. Funny kayo. Hindi pa nagpaawat ang netizen at talaga namang sinagot pa si Chloe. Ayon dito, hindi ikaw ang nanalo kaya wag ka masyadong epal, dadaig mo pa ang coach. Walang dangal sa hanapin mo totoong nanay mo at magpaturo ka ng tamang asal, hindi yung bastos ka sa nanay ni Carlos. Kung hindi mo inumpisahang trabahuin sa pag-message at pinatakip si Carlos, mahirap ka pa rin sana.
Naglabas naman ng isang page ng mensahe tungkol kay Chloe dahil pa din sa umano'y pagkuha niya ng spotlight kay Carlos Yulo sa mga interview niya nitong mga nakaraan. Miss Chloe Angeli San Jose, kapag may interview siya sa press, iwas ka muna tumabi. Lalo na kung ang usapin ay tungkol sa pagkapanalo niya at technicalities tungkol sa gymnastic. Tsaka ka na tumabi sa kanya pag love life niyo na ang topic. Si Carlos Yulo ang nanalo, not you. Nagpapasalamat kami sa dagdag na inspirasyon mong binigay kay Yulo. Ramdam namin yung pagmamahalan nyo at sensibilidad mo. But please, moment niya ito. Ikaw ang magkusang pumunta sa likod ng mga ilaw at kamera na siya dapat ang maging sentro, not you. May mga bumabatikos man sa dalawa ay may mga ilan din na patuloy naniniwala sa relasyon ng dalawa. Don't listen to all the negativity from different people. Most of the time, people doesn't know the real situation. You are a great person and supportive partner. You are there on Kaloy's journey when he needed you the most. Stay strong. Fill your heart with more love. Huwag mong pinag-iintindi yung mga igiterang palakang katulad ni Direk. Diyos ko, gigil ako dyan. Sa totoo lang, daming alam. Nakikisabay sa agos ng kasikatan ni Kaloy. You are beautiful and very supportive kay Kaloy. Hindi pa Olympian, wala pang medal sa Olympics, kaya through thick and thin, stay strong girl. Pag-uwi nyo ng Pinas from Paris, dyan na magsisimula pero wag kang padadaig. I love the both of you. Hindi ka pa ba masaya? Sobra pa sa binibigay ng flower ang ginawa ni Golden Boy sa'yo. Lahat ng panahon at atensyon na sa'yo. Di bali nang hindi niya mabigyan ng atensyon mga magulang at mga kapatid niya basta ikaw ang inuna niya. Kaya wag ka na sad, be happy at Carlos chooses you over his family. Huwag na mag-sad ha. Okay na sana love life nyo ateng, pero sana naman magkaroon ka naman ng respeto sa iba, lalo na sa mga interview. Dapat yung coach niya katabi niya kasi ang topic about sa nangyari sa kanila at struggle sa pag-training sa Olympics. Kung paano pinanalo niya yung laban. Mag-giveaway ka naman sa boyfriend mo sa spotlight na tagumpay niya. Pareho lang kayo ng nanay niya kapag ganyan at mas worst patingin sa'yo ng tao dahil sa pinapakita mo. Sorry po, with all respect, malayong malayo ka dun sa girl and iba yung kwento nila sa kwento mo. Sana kayo pa rin ni Kaloy hanggang sa huli. Or else, madami kami mga bashers pagtatawanan ka. Kung inasam mong pakasalan ka ni Kaloy, ngayon pa lang umpisahan mo na gumawa ng hakbang para magkaayos kayo. Kasi kung magpapakasal kayo na hindi ayos ang gusot nyo, big problem in the future. Sana kayo din, pero pagbatiin nyo muna ang mag-ina. Mahirap mabuhay kapag meron kang kaaway, lalo na nanay pa ng jowa mo. Mali talaga si mother for hurting and judging you, pero diba sabi nga nila, if you want respect, earn it. Makuha mo sana yung respetong yon sa kanila, patunayan mo na hindi tama yung iniisip nila sa'yo. Hindi yung labanan mo pa. Wala namang mananalo sa inyo, sama lang ng loob nyo. Worst part is hindi sa lahat ng oras ikaw ang pipiliin ng jowa mo, lalo kapag mas magtagal pa ang relasyon nyo. May mga away pa kayo mag-jowa na pwedeng kakailanganin niya pa rin ng tulong sa nanay niya. Sige, ikaw din. How funny to read such comments about you. Such drama causes people to judge and put their opinion as it would help the situation. These people have time to shame and call you out just because you are the girlfriend. Especially to the one guy who said you love the clout and everything. I wonder how many brain cells he have just to compose such comment. Though despite everything, I hope the best of your relationship. Please stop everybody blaming both sides. No choice is their choice to be happy. Di nyo pwede differentiate between Pinay style of a fashion or to Australian or even American pa yan, magkakaiba. Malaking pagkakaiba kinalakihan. Do not judge too much for Chloe. Kahit siya Pinoy o Pinay, nangyayari sa magulang na mas pinipili ng anak ang mahal niya. Gusto niya makasama sa buhay ay tihayaan. Do not be against to their relationship. May stress lang pati nerves nyo.
Bakit ho nag-expect ka na mag-propose na si Kaloy sa'yo kasi stable na madami ng datong? Good for you, girl, kung darating man yan. Pero I know Kaloy may mabuting puso, ayusin niya muna gusot sa pamilya niya bago ikaw.